matagal na po kami rito mula nung 1991 pa po. Dati po walang nag-claim. So nung makita nila may nagkaroon ng highway malaki ay lumabas itong si Alicia Almonte Picache na kung saan ay siya daw ang may-ari ng lupa. Pinatupad po ni Sheriff Pinedo Reyes ang kanyang pagdidemolis. Dinemolis kami ito June 14, 15, 16. Dapat ang kanyang pagdidemolis ay dala-dala niya ang kanyang court order. Subalit ito ay hindi po niya dala-dala ang kanyang court order. Iniba niya po ang aming kabahayan. Ang ginagawa po ni Sheriff ay hindi makatarungan at hindi makatao. At ang dami niyang napiruisyo. Matagal na ako dito nakatira, 1986. Dito na ako tumanda, dito na namatay asawa ko. Nilimulis kami. Hirap ang mga tao. Ay, walang mga trabaho. Ang hanap buhay lang ng anak ko. Nagtitinda sa munting tindahan. Yung pambayad ng kuryente at pagkain namin mag-ina. Pilayan anak ko, may kapansanan. Kaya, hirap po. Pati mga anak ko, lalo si Noel, 6 anak, naghihirap, nag-aral mga anak, patigil-tigil. Kaya kawawa yung mga kasamahan ko dito. Naghihirap sila, di makapagtinda, walang mga hanap buhay. Hindi po makatarungan ang ginawa nila sa amin na demolition. Hindi po namin pinaglaban ang karapatan namin kasi pulis na po mismo pumasok sa amin na guide sa demolition team para sisirain yung bahay namin. Kawawa po ang naging sitwasyon namin, wala kaming bahay, kawawa po yung mga anak namin, apektado yung mga pag-aaral. Hindi po namin alam kung saan po kami mag-umpisa sa nasira naming bahay. Kaya po nagtayo na lang po kami ng sariling barong-barong muna na kahit paano may matulugan yung mga anak namin. Nung nasira na po kami, wala man lang may nibigay sa amin na kahit konting tulong, wala may lumalapit sa amin, natutulungan po kami. Yung masaklap pa noon, ginawa pang harassment yung mga tao dito, talagang pinwersa. May mga nangasugatan nga sa amin eh. Marami nasugatan. Tapos pagkano, pulis pa mismo ang nag-guide. Unang-una pulis pa bumaba dito. Ang problema nito, masaklap nito, yung mga may trabaho, kami may mga trabaho, nagsitigil ng mga nagtrabaho kasi nga, yung mga anak namin nag-aaral, hindi na nakakapag-aral. Kasi nga gawa nung dinimulis, wala kami matitirahan. Yung pang-upa nga, wala kami pambayad sa upa eh. Kaya ang dito, talagang hindi makatao yung ginawa nila sa amin. Walang pasabi, diretsaan ko nilang giniba yung bahay namin. Hindi nila iniisip yung bata, yung mga gamit namin. Wala kaming bahay. Naantala pa yung trabaho ng asawa ko. Hindi nakapasok. Kung walang pasok, walang makain. Kasi nga po wala kaming pang-upa, wala namang perang binigay, walang relocation na binigay. Kaya hindi namin alam kung paano po kami makakapag-umpisa. Kaya ito, kahit umulan, init, dito pa rin kami. Kahit nababasa na po, natutulog, nagpapayong, tinitiis na lang po namin. Sobrang sakit, hirap, hindi mo alam, mababaliw na lang kami kakaisip. Lalo na ngayon, paparating na yung tagulan, paano na to? Mahal naming Pangulo, Duterte, sana dinggin mo yung mga sinasabi namin. Dapat sana tulungan mo kami. Kung ano yung dapat kasi hindi na makatao yung ginagawa nila sa amin. Hindi po nila iniisip ang kapakanan ng mga taong mahirap. Ang iniisip lang po nila kung paano sila yayaman at paano nila makuha ang isang lupa na walang kahirap-hirap. Tapos ang mga mahihirap, dalhin lang po nila sa malayo. Sabihin nila relocation. Pero ano pong mga hanap buhay ng mga tao doon? Ang 100 pamilya dito, mahigit 100 po kami lahat dito. Mas marami po yung bata. Sana po matulungan niya po kami sa problema namin dito, mabigyan niya ng solusyon. Bigyan niyo ng pansin itong kalakaran ng Quezon City government at mukhang ang lupa ng Quezon City ay ginagawa nilang negosyo. Bago nga ekonomiya, pero yung mga tao,
umasenso. Ang mayaman, lalong yumaman. Ang mahirap, lalong humirap.